Hello Pisces, salamat sa pagbisita. Ito po ang inyong Sun and Rising Sign in Venus. General reading tayo ulit para sa sign ng Pisces. Kunin niyo lamang po kung ano yung nakarelate kayo, tapon niyo yung hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang mensahe, ang bilis. Ang mensahe sa susunod na buwan, siyang makakarelate tayo. Kaya like, share, and subscribe lamang po. Lalo na yung subscribe para maabutan niyo yung pag-upload ng mga next na video. Kasi baka doon kayo makarelate. Okay, Four of Swords, meron ka nang ilelet go, or meron ka ng bagay na bigla mong naisip na parang importante palang gawin. Halimbawa, meron siguro iba sa inyo ay matagal nakasabatikal, matagal nagpahinga sa trabaho. Tapos ngayon, ready na kayong bumalik sa workforce, pero biglang ang hirap humanap ng trabaho, merong bumabagabag. At yung iba naman pwedeng extreme, hindi na makatulog, kakaisip nito. Merong isang bagay na, kasi tingnan mo yan, no, natutulog siya, di ba? Ang upright, pero reverse mo nakuha. Natutulog siya, tas yung sa pagtulog niya, hindi niya makuha yung peace. Walang peace of mind. Not necessarily sa trabaho to, pero maaari kasing galing kayo sa period ng pahinga, tapos parang all of a sudden, shit, kailangan ko palang gawin to. Or shit, parang kailangan ko palang asikasuhin to. Tapos may pakiramdam na parang nauubos ang oras, nawawalan ng oras, pwede din nawawalan ng pag-asa, pagod, exhaustion. Yan, ang Four of Swords na ano. Yan ang core energy mo. Isang card lang para dun sa deck na yon. It's Cosmic Slumber Deck. Makulay siya. Gusto ko maging makulay ang ano ngayon. Balik tayo sa mga old decks natin. Pero yung oracle reading, bagong deck ang gagamitin natin. I don't think meron pang ibang reader na meron yan. Kasi sa Amazon ko yan binili. Nice! Emotional fulfillment. Ganda. Yung iba sa inyo, pwedeng kagagaling lang sa breakup, no? So, galing ka sa breakup, at parang pwedeng yung bagabag na ito or yung lack of peace of mind ay pwedeng meron pa kayong hindi na pag-uusapan na halimbawa yung custody ng bata, yung paghahati ng ari-arian, o kaya parang ayaw mo na siya sa buhay mo, gusto mo nang magsulo at gusto mo na mag-self-love, ganyan na journey, pero hindi mo mapigilan na meron pa rin kayong bond. Bond as in meron pa rin contract, soul contract, kasi bawa yung kapatid niya ay naging best friend mo, yung ganun. Yung mga kaibigan niya, kaibigan mo rin. Yung mga ari-arian nyo, shared kayo, yung ganun. Nandun ka na sa period na gusto mong manahimik or gusto mong mag-focus sa sarili mo. Kontento ka na kung nasaan ka ngayon, pero for some reason, may kailangan mo mag-reach out or may kailangan kang asikasuhin. May mabilis na pangyayari na magaganap. Pwede kasi na mabilis na pangyayari in a sense na o mag-enroll na yung bata. Kailangan ng kausapin si ex para maayos ito. Malaganda ang lagay ng puso ni Pisces. Kahit pa galing ka sa breakup I say that na kahit pa galing ka sa breakup, maganda yung lagay ng puso mo kasi for some reason merong pagtanggap. I mean, masakit ang mga pangyari pero may pagtanggap. Yun nga lang merong mga kinakailangan pang ayusin o asikasuhin. Meron pang kinakailangan, may action na kailangan gawin niya. Alam mo yung nag-enjoy ka dyan sa bath, ano mo na yan, solo trip mo na yan. Tapos biglang meron ka palang kailangang gawin. So, pwede ngayon, stuck ka in the process, hindi ka makapag-desisyon kasi nga, yung mga kailangan mong gawin ay ayaw mong gawin. Or yung sinasabi sa'yo ng universe na gawin mo ay ayaw mong gawin. Yung iba naman sa inyo, pwede mag-aaral overseas. Mag-aaral overseas, may ipupursue. May ipupursue si Pisces. Pwede kasing tao din yan eh. As in, wala kang ex na
Yung iba sa inyo puwedeng wala, hindi nagre-resonate sa inyo yung ex na sinasabi ko na meron kayong kailangang ayusin. Puwedeng yung sa inyo, yung iba sa inyo from scratch, meron kayong gustong i-pursue na tao o na bagay, hindi kayo makapagdesisyon, parang kinakabahan kayo. Tingnan mo siya, oh, tumatawid siya dun sa building na ano, lubid lang ang tatawiran. Hindi kayo makapagdesisyon sa isang bagay pero kinakailangan nyo ng kumilos. Meron kayong isang gustong bagay na i-pursue once tong dalawang to. Ito ay mensahe, mabilis na mensahe. Pwedeng yung iba sa inyo ma-approve na yung visa, work overseas, pwedeng ma-approve yung visa, magtrabaho sa ibang bansa, mag-relocate abroad. May kinakailangan umpisahan, pag-aaral, o kaya bagong career path, alam mo yun, parang ini-enjoy mo lang yung time mo alone, pero meron kang kailangan i-pursue, tas parang deadline na, ganyan. Kailangan ka i-pursue more on walking away from situations na hindi na nagsiserve sa'yo. Pwede din na feeling trap. Yung iba naman sa inyo, um, ikakasal na, pwedeng ganon. May ano eh, may bago. May life-altering na experience na pagdadaanan si Pisces ngayon. It's a good sign. It's a good message, may mensahe na padating, pero ang kapalit nun, may trade-off siya. Ang kapalit nun is pwedeng yun nga iiwan mo yung kinalakihan mo na neighborhood, kinalakihan mo na bahay, kinalakihan mo na relationship. Pwede din naman na trap ka, as in hindi ka, tingnan mo to, indecision tsaka being trapped. Nahirapan ka mag-decide kasi ikaw ay naiipit sa isang sitwasyon na hindi mo madaling, hindi ganun kadaling iwan. So, halimbawa, sabihin sa'yo ng mga friends mo na, oo, okay na yan, grab mo na yan, parang maganda na ang future mo. Pero ikaw, para sa'yo, hindi siya ganun kadali kasi masyado kang entangled sa isang sitwasyon na hindi mo basta-basta malalayasan. Pwede kasi na breadwinner ka. Very common yan sa Pinoy na household. Breadwinner ka, so hindi ka basta-basta makakapangasawa. I mean, makakapangasawa ka, oo, pero hindi siya magiging madali para sa'yo kasi meron kang obligasyon na ginusto mo rin naman na gawin na obligasyon. Okay, merong biglang lumabas na Queen of Swords dito. Ay, King of Swords pala to. Yung iba sa inyo, maaaring may yung entanglement na yon, yung trap, yung hindi ka makapagdesisyon, ay pwedeng may kinalaman sa tatay mo. Aquarius, Gemini, Libra, not necessarily those signs. Huwag ma-stuck up dun sa signs na yon, ha? Kasi yung may iba na nagsasabi na parang hindi ako yan, hindi siya yung sign nung ano ko, pero yun lang naman yung madaling sagot, no? Para lang may category. Libra, Gemini, Aquarius. Not necessarily, pero itong tao na to, masyado siyang mautak. Masyado mataba ang kanyang utak niya to a point na parang ginagamit niya yung utak niya yun to decide. Nagiging mali siya kapag natatapakan na or hindi na kinoconsider yung pakiramdam ng isang tao. You are dealing with this person, pwedeng partner mo din to, yun nga na-mention ko kanina, Aquarius, Libra, or Gemini. Pero not necessarily those signs, pang-categorize lang yun ng mabilisan. Pero itong tao na to, may voice of reason siya. Siguro, dati, siya ang nagbibigay sa iyo ng opinion, ng analysis sa isang sitwasyon. Nakakatulong sa iyo yung mga bagay na ano niya, pero mga sinasuggest niya, pero hindi siya nakakatulong sa iyo in a sense na overanalyzing things, overthinking things. Pwede din na enerhiya mo na yan. Pero yung mensahe na sinabi ko kanina, yung fast movement ng message, manggagaling sa taong yan. Pwedeng sa kanya din nanggagaling yung indecisiveness at feeling mo trapped ka, meron kang gustong i-pursue at happy ka sa kung ano yung kinalalagyan mo ngayon, contentment, yan yun. Hindi not necessarily happy, pero kontento ka kung ano yung meron ka ngayon. Pero, meron nga isang bagay na parang, dito ka lang, parang, not necessarily person eh. Pero, sa reading mo parang may tao. So, kung hindi ka nakarelate dun sa tao, may external force. Pwedeng sistema kung paano yung dynamics nyo sa bahay, yun yung pumipigil sa'yo na umalis o pumipigil sa'yo na gawin kung ano yung makakapagpaligaya sa'yo. At ito ang nakakapagpapagabag sa'yo. So, alam mo yun,
May push and pull between doon sa bagay na gusto mong i-pursue versus doon sa bagay na parang trap ka. Trap lang 'to, Eight of Swords, ta's nag-transition na into Nine of Swords, hindi na makatulog. Parang alam mo 'yun, what's supposed to be a happy dynamic, kasi tingnan mo 'yan, rabbit 'yan, 'di ba? Supposedly ang rabbit, yung toy na 'yan is something that will bring you joy. Pero sila, yung mga bata, nagtatago sila dun sa rabbit. There's some force, puwedeng tao or external force nga, family dynamic, na siyang nagkokontrol. What's supposed to be a happy situation ay naging ano siya, nagiging bagay na kinatatakutan mo. Gusto mong takasan, gusto mong taguan, gusto mong layasan, at hindi na siya nagbibigay sa'yo ng kapayapaan, at least mentally. On the other hand, merong isa dito na King of ano naman 'to, King of Pentacles. Puwedeng Capricorn, Virgo, at Taurus. Um, Di ko alam kung nanay mo 'yan o parent, tito. Dalawang tao, yun kanina yung Libra, Gemini, Aquarius, na overthinking, overanalyzing, na-overanalyze niya kung paano mag-decide to a point na parang sinusubo niya sa'yo kung ano yung kailangan gawin. Ito namang isang to, pwede ding siya to eh, same person na, sabi ko nga pwedeng yung iba sa inyo pwedeng tatay yun, pwedeng nanay. Mukha siyang pera. Sorry. Mukha siyang pera. At kung yung tao na yun, yung iba sa inyo may pinagdadaanan siguro na may tao sa paligid niya na mukhang pera at pinupush ka na let's say, halimbawa lang to yung iba sa inyo mayroong sitwasyon na ganito siguro. Pinupush ka na mag-abroad, go mo na yan, push mo na yan, kasi ang iniisip nila, ang intention talaga nila, hingan ka ng pera eventually. Pero hindi man lang sila maging masaya para sa'yo doon sa desisyon mo na yon na mag-grow ka as a person, na layabong ang iyong career. Pero bottom line, I like to see this beginning and ending your reading. I like to see sobrang ganda ng cards mo. Ito kasi emotional fulfillment, joy, happiness, mahahanap mo siya. Once you decide siguro na i-let go, ito magpahinga dun sa mga bagay na nangungulit sa'yo, nanggugulo sa utak mo. Once you decide to let go of those, I strongly feel na mahahanap mo talaga ang Nine of Pentacles to. Nine of Cups ang umpisa ng reading mo, emotional fulfillment. Ito, Nine of Pentacles. Ito naman, ito yung parang alam mo yung worth mo as a person, alam mo na deserve ko to, ito mga bagay. Actually, luxury pa nga to eh. Pwede itong i-interpret as luxury and opulence. So, kung meron ka man journey na pagdadaanan, halimbawa may message na darating sa'yo this October, no, sabihin natanggap ka na, congratulations. Kung meron mga tao na pumipigil sa'yo na i-pursue yun, huwag mo silang pakinggan, gawin mo lang kung ano yung tingin mong makabubuti sa'yo. Kasi ang ending ng reading mo ay yan, luxury, opulence, knowing your worth, you are not trading kung ano man yung tingin mo na deserve mo. Okay, kuha tayo ng oracle message para kay Pisces. Babasahin ko yung ano nito, description nito, para, English nga lang, para pwede kayo interpret nyo siya as you wish. Ganda kasi ng deck na to, bagong-bago to eh. Parang release lang siya a few months ago, oh, 'di ba? Ganda niyan. The Enchanter, nice. Deception, trickery, uy. Meron ka sigurong iingatan or kailangan ang ingatan. Teka ha, basahin natin. Parang ikaw ay masiseduce ha. Sorry, just a moment. Konting pasensya lang po habang hinahanap ko ang page. The Enchanter, Deception, Trickery, 70. Basahin ko siya para malinaw. A flash of fame, whirls of green smoke, and a flock of doves that appears from nowhere. Sorry kung narinig niyo yung ingay ng aso. Kapitbahay namin. The audience applauds, the enchanter takes a bow. They know how to entrance and entertain, and with a century of arcane learning behind them, they never put a foot wrong. But is it truly magic or is it all smoke and mirrors? Patay. You may be in a situation where you're being forced to deceive another, and whether it was intentional or not, you run the risk of being caught out in your lie. Lah,
You could back away, hoping that it will be forgotten or resolve itself in time, but you run the danger of it spiraling out of control. Or you can own up and take responsibility for your own action. The decision is yours. Aha! Kaya siguro ka may indecision dito. Kasi guilty ka rin, ano? Ganito. Ang interpretation ko dito is, you just have to stay true to yourself. Kung halimbawa naririndi ka na doon sa mga tao, doon sa mga tao sa paligid mo na nangungulit sa'yo at hindi ka makakilos. Alam mo yun, merong iba kasi na magsisinungaling na lang para lang makatakas na, para makaalis na sa sitwasyon. Yun yung sigurong enchanter na sinasabi nito or yung deception na ito. Kasi sabi niya, di ba kanina, you might be trapped in your own lies or you may be trapped into a deception. Meron ka sigurong niloko in the past. So, kung halimbawa ikaw ay nababagabag sa mga tao sa paligid mo na tinasabi sa'yo kung ano yung gagawin, wag kang magsisinungaling kasi you might want to face it. Halimbawa, aalis ka na sa bahay, breadwinner ka, halimbawa lang to breadwinner ka, alis ka na sa bahay, huwag mong sabihin na mag-abroad na po kami, mag-abroad na lang na po kami, pero diyan ka lang pala nakatira sa Mandaluyong, ganon. Alam mo yun, sa magsisinungaling ka para lang hindi ka nakulitin sa mga bagay. Instead, ang Oracle sinasabi sa'yo ngayon, kung meron kang long-standing issue with dun sa bagay na nababagabag ka or dun sa aalisan mo, might as well be true and be honest about how you feel. Kasi that is the only way you would redeem yourself or mapapalaya yung sarili mo. Okay? So, iyon ko na yun dun, Pisces. Salamat sa pagbisita. Sana makita ko ulit next time. Like, share, and subscribe lamang po. And hope to see you soon. Bye! Ako po si A. Bye!